Alam mo yung feeling na gabi-gabi bago ka matulog, ang iniisip mo mga bayarin? Yung parang may laging nakadagan sa dibdib mo pag pera na yung usapan? Kung oo, para sa'yo to. Pag-usapan natin yung money anxiety at kung paano natin yan lalabanan. Aminin mo na no, madalas ganito yung senaryo no, imbes na magpahinga, yung utak natin nag-overtime, nagko-compute ng gastos, nag-aalala kung aabot ba ang sahod. Kung sobrang relate ka dyan, trust me, hindi ka nag-iisa. So, bakit nga ba ganito? Bakit ba pag pera na yung topic, parang automatic may kasamang kaba? Well, para malabanan natin yan, kailangan muna nating maintindihan kung saan ba talaga nanggagaling yung stress na yan. Okay, number one suspect, inflation. Grabe, 'di ba? Tumaas na naman yung presyo ng bigas, ng pamasahe, ng halos lahat na. Yung budget mo na sakto lang dati, ngayon, nako, kapos na. This creates a constant underlying pressure kasi you really have to stretch every single peso. Sobrang nakakapagod. Pangalawa, ito pa, job insecurity. Lalo na sa panahon ngayon na ang bilis-bilis ng pagbabago, laging may takot na, teka, paano kung mawalan ako ng trabaho bukas? Yung feeling na hindi ka stable sa pinagkukunan mo ng income ay isa yan sa pinakamalaking source ng kaba at stress. At dahil sa lahat ng yan, dito tayo madalas umuuwi. Sa pakiramdam na, paano na to? Parang wala na akong kontrol. Yung kahit anong gawin mong pag-iipon o pagbabudgeting, parang may biglang susulpat na hindi inaasahang gastos. It really feels like we're losing control over our own lives. Pero, teka muna, huwag muna tayong mawala ng pag-asa. Dahil kahit totoo yung mga problema na yan, hindi ibig sabihin nun ay wala na tayong magagawa. Meron. At yan, yung pag-uusapan natin ngayon. It's time to shift from feeling helpless to feeling empowered. Okay, first strategy. Magsulat at magpasalamat. Baka isipin mo, anong connect ng pagsusulat sa pera ko? Actually, malaki. This is a very powerful tool para maibalik mo yung sense of control mo at para simulang baguhin yung mindset natin about money. Game? Simple lang to. Una, kumuha ka lang ng kahit anong notebook. Pangalawa, isulat mo lahat, as in lahat ng financial worries mo. Ilabas mo lang lahat yan. Pangatlo, at ito yung pinaka-powerful part, magsulat ka ng 3 bagay na pinagpapasalamat mo for that day. It's a simple practice na tinutulungan kang mag-shift ng focus, from scarcity to abundance. At kapag nasimulan mo ng baguhin yung focus mo, dito na papasok ang second strategy natin, ang pag-celebrate ng small wins. Kasi 'di ba, madalas nakafocus tayo sa napakalaking goal, yung tipong makaipon ng 1 million. Tapos pag di pa nangyayari, ayon, discourage na tayo. Babaguhin natin yung ganyang pag-iisip. Ano ba tong mga small wins na to? Simple lang. Nakapagluto ka sa bahay, imbes na magpa-deliver, panalo yan. Naglakad ka pa uwi, imbes na mag-grab, that's a win. Nabayaran mo yung bills mo on time, big win yun. Nakita mo yung 12.12 sale pero hindi ka nag-checkout? Nako, that's a super win. At dito yung magic niyan ang maliliit na panalong to kapag pinagsama-sama, grabe, ang laki ng nagiging progress over time. It builds momentum. At pinapatunayan mo sa sarili mo na, uy, kaya ko pala. It builds confidence and confidence is the best weapon against anxiety. At ito na yung pangatlo at huling strategy natin at sobrang importante nito. Okay lang humingi ng tulong. Kasi sa kulturang Pinoy, 'di ba, parang nakakahiyang aminin kapag nahihirapan tayo sa pera. Pero tandaan mo to, ang paghingi ng tulong ay sign of strength, hindi ng weakness. So, ano ba itong professional help na sinasabi natin? Well, pwedeng isang financial advisor na tutulong sa'yo na ayusin yung budget mo at magplano for your future, o pwede rin namang isang mental health professional like a therapist na tutulong sa'yo i-manage yung anxiety mismo. Parehong valid, parehong mahalaga. At eto na siguro yung pinaka-main point ng lahat, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang financial health at mental health mo. Sobrang connected nilang dalawa. Kasi pag inaalagaan mo ang isip mo, mas tama yung magiging decision mo para sa pera mo. At pag maayos yung finances mo, mas payapa rin yung isip mo. Gets mo? They go hand in hand. Of course, isang mabilis na disclaimer lang po. Lahat po ng napag-usapan natin dito ay para sa educational purposes lamang. Hindi po ito financial or medical advice. Para sa mga personal na desisyon, whether it's about your money or your health, napaka-importante po talaga na kumonsulta tayo sa isang qualified professional. At bago tayo matapos, may tanong ako para sa iyo. Ikaw,
Ay na ba yung pinakamalaking source ng money anxiety mo? Huwag kang mag-alala, pwede kang mag-share anonymously dyan sa comment section. Let's create a community kung saan safe nating napag-uusapan ng mga bagay na to.